Zarina POV. Zarina gising na. Mapayapa kong minulat ang aking mga mata, nang marinig ang boses ni Papa. May pasok pa pala ako ngayon. Opo pa, heto na po, I said. Hindi ko inalintana ang bigat ng ibaba ng aking mga mata, saka bumangon sa aking matigas na kama. Hindi na ako nag-abala pang kumain ng almusal, dahil anong oras na rin at medyo malayo-layo pa ang aking pinagtatrabahuhan. Magkikita pa naman kami ni Khalil roon, ang aking kasintahan. Sa cafe hub ako nagtatrabaho. Ngunit pang Saturdays and Sundays lamang ako, dahil mayroon akong pasok ng weekdays. Tuwing Saturday ay panggabi ako dahil may pasok ako ng umaga, tapos panggabi ang kinukuha kong shift time. Dumaan ako sa isang masikip na daan na papunta sa highway saka nagpara ng tricycle. Manong, sa cafe hub po, sabi ko. Sinserong ngiti ang kanyang iginawad sa akin saka kami tumungo papunta doon. 30 minuto ang lumipas at nakarating kami sa kafe. Dumaan ang pagtataka sa akin nang makita ang mga taong nakaputi na nilalabas ang mga gamit na mula sa loob. Nilapitan ko ang isang lalaki na nakaputi na nagdadala ng mga plastik na upuan. Manong anuhong meron? Pagtatanong ko. Nagkibit balikat siya. Pasensya na ma'am. Tagahakot lamang kami ng mga gamit dito. Pero nandoon po sa loob ang ibang staffs at yung may-ari po, aniya. Tumungo na lamang ako sa kanya, at tahimik na nagpasalamat saka sinuyod ang loob. Saka ko nakita si Ate Elizel na malungkot na pinagmamasdan ang paghahakot ng mga lalaki. Yesa, anong mayroon? Bakit naghahakot? Takang tanong ko sa aking kasamahan sa trabaho. Yumuko lamang siya saka hindi umimik. Tiningnan ko pa ang ilang kasamahan ko, ngunit malungkot lamang silang tumingin sa akin. Ate Elizel, I called our boss. Malungkot siyang lumingon sa akin. Anong mayroon? Tanong ko sa kanya. Tumaas ang renta ng aking tiyo, Zarina. Hindi nakakayanin ng ating kita ang bayad. Malulugi tayo, kaya naisipan kong ipasara ito. Pasensya na Zarina, she said at sumulyap sa akin. Pero rito kami magkikita ni Khalil eh. Sa ilang sandali, hindi ako makaimik. Tanging nakakabinging katahimikan lamang ang aming naririnig sa loob, bukod sa ingay ng paghahakot ng mga lalaking nakaputi. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko pa rin ang huli ninyong sweldo dahil iyon ang tama, ngumiti siya ng tipid. Hindi ko napigilan at napayakap ako sa kanya. 4 na taon akong nagtatrabaho dito sa lugar na ito, at aaminin ko, napamahal na ako dito pati na rin sa aking mga kasamahan. Humiwalay ako sa yakap saka tinulungan ang mga lalaki, para mabilis silang matapos. Napasinghap si Ate Elizel nang makaalis ang truck na may kasamang mga gamit ng kafe. Halata sa aming mga mukha ang lungkot. Sumenya si Ate Elizel na papasok siya sa kanyang opisina saglit. Inilibot ko ang aking tingin sa kafe, na wala ng laman bukod sa mga natirang laman ng cabinet na mga awards. Ate Elizel came out on her office, with tons of small brown envelope on her hand. Huling sweldo namin siguro iyon. Isa-isa niya kaming binigyan noon, saka siya nagpasalamat at niyakap ng buong puso. Saka kami isa-isang lumabas ng kafe. Malungkot man sa damdamin, kailangan ko pa ring humanap ng bagong trabaho, dahil kung hindi, baka hindi na kami mabuhay ng pamilya ko. My father is a tricycle driver, my 2 older brothers, wala, tambay. Meanwhile, my mother is sick, she was stroked 4 years ago. Aaminin ko, hindi sapat ang kinikita ni Papa sa pang-araw-araw, pero hindi ako ni minsan na-disappoint sa kanya. Nilabas ko ang aking telepono, saka tinawagan ang aking kaibigan na si Yeng. Oh, bakit napatawag ang aking pinakamagandang kaibigan? Masiglang aniya, Yeng. I firmly said. Oh, malungkot ka ata. I sighed. Wala na akong trabaho, sabi ko. Hala, paano na yan? Mayroon pa tayong babayarang miscellaneous fee sa school Paano niyan? She asked. Sumanghap ako saka pumikit ng mariin. Mayroon ka bang alam na trabaho? Pagtanong ko sa kanya. Oo pero bar kasi iyon, mami, aniya sa mahinang boses. Pwedeng maging singer roon. Tanong ko sa kanya. Tungex. Baka mabasag mo ang salamin doon. Huwag na. Aniya saka humagalpak ng tawa. Ito talaga babaeng ito. Yung totoo. Waiter. I said. Sige na nga dalhin kita mamaya doon.
May vacant pa ata. Malakas na sabi niya, kaya medyo inilayo ko ang telepono sa aking tainga. Tumawa na lang ako saka pinatay ang tawag. Sana ay mayroon pang bakante para makapagsimula ako agad. Zarina POV. Narito na kami ngayon sa Retro Bar, and of course ay wala pang tao, dahil mga mamayang 9 padadami ang tao dito. Kahit naman mukhang taga-bundok ako, alam ko pa naman rin kung ano ang bar. Ngunit alam lang, dahil hindi ko naman balak na magganito, pangmayaman lang ata ito eh. The bar looks like and fancy like, feeling ko ang saya makipagtugstugan dito mamaya. Aish, nandito pala ako para magtrabaho hindi magsaya. Pumasok na kami sa manager's office ni Yeng at kinausap ang manager kung may available pang slot ng trabaho. Mayroon pa namang isang slot ng trabaho dito Yeng. Waitress, yung maghahatid ng mga order every table. Lalong-lalo na sa VIP natin, sabi nung babaeng siguro nasa mga mid-30s na. Okay na yun sa akin. Pwede ko hubang ipasok itong kaibigan ko Ma'am Mian? Nangangailangan po kasi siya ngayon, pakiusap ni Yeng. Tumungo ito. Kailan mo ba gustong magsimula? Tanong nito sa akin. Ma'am kahit ngayon na po. Kakayanin ko ho. Masiglang sabi ko. O siya, sige, basta siguraduhin mo Yeng na magaling ito ah. Hindi ko pa naman hininga ng resume, aniya sa aming dalawa. Nginitian niya ako at inutusang magbihis na sa locker para makapagsimula na. May order ang mga VIP natin. Pakidala na lang ito, sabi sa akin ni Hyacinth. Ang aking isa pang kaibigan. Mas seryoso ito kaysa kay Yeng na may pagkagaga. Liningon ko ang isang table sa may bandang gitna kung saan naroon ang VIP. Halos lalaki ito na mukhang mga bachelors, at may isa ring matandang may tobacco sa bibig. Silvestre, kailan mo ba ako papayagang ligawan yung kapatid mo? Rinig kong sabi nung isang mestizang lalaki na may green hair. Tuluyan na akong lumapit sa table na iyon, at inilapag ang kanilang order. Hindi ko kasi nasabi sa inyo na isa itong resto bar, ang kalahati ay resto at ang kaati ay ang bar. Retro Bar. Good evening po. This is all what you ordered po. May iba pa po ba kayong gusto? Sabi ko nang matapos ko ng elapag ang mga pagkain. Ikaw miss, hindi ba pwede? Kinindatan ako ng isang morenong lalaki na katabi ng matanda, at isang lalaking nagka-cellphone na hindi ko makita ang mukha. Ngumiti lang ako ng tipid at tumawa ng pilit. Umiling ang matanda. Ngumiti ako at umalis na. Oy Zarina, may order from VIP. Ikaw ang gusto nilang maging waitress. Eto yung order o, hinanda ko na para sa'yo, tukso pa ni Yeng sakin. Nasa may bar area kasi si Hyacinth ngayon, kaya si Yeng ang kasama ko ngayon. Napakamot ako ng batok, at kinuha ang pagkain at alak nila. Dumaan muna ako sa mausok na parte ng lugar, bago ulit ako makapunta sa VIP table. Binigay ko na ang kanilang pagkain. Okay na lahat miss, pinagtripan ka lang ng mga alaga ko. Pasensya na, pagpapasensya ng matanda at tumawa, kaya tumingin sa kanya ang katabi nitong nagka-cellphone kanina. Humarap ito sa akin. He stared at me coldly. Anong problema nito? Iniwas ko na ang tingin ko, at lumakad na paalis sa table na iyon. Bumalik ako sa nanunuksong si Yeng. Yi, tingin ng tingin sa'yo si Sir Simon kanina. Interesado iyon sa'yo Zarina. Panunukso ni Yeng. Sinapok ko nga. Aray naman, napailing ako sa kanya. Itong babaeng ito. Hoy babae ka, may boyfriend ako at saka kung wala man, hindi ako papatol roon no. Matanda na iyon. Inis na sagot ko sa kanya. Tumawa ito ng malakas. Walang hiya. Pasalamat siya talaga. So, kasal na ba kayo nung kalil na iyon? Alam mo namang hindi ako agree dun sa lalaking iyon eh. Tsaka girl, hindi yung matanda ang tinutukoy ko, si Sir Simon. The one and only owner of this resto bar. Iyong katabi nung matanda, yung parang manununtok kung tumingin. Mananakit ng babae in bed. Ina naman, bakit ko ba kaibigan ito? Luka ka talaga, magtrabaho ka na nga lang. Inis na sigaw ko sa kanya, kaya nag-peace sign ito sa akin at nag-table to table na. Zarina POV. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa paaralan para hindi ako malate. Hindi alam nila mama na may boyfriend ako, kaya hindi ko pinapayagang magparito si Khalil.
Sinalubong ako ni Khalil ng yakap, nang makita ko siya at hinalikan pa ako sa noo. Isang araw lang kitang hindi nakita, namiss agad kita, he pouted. Kinurot ko ang ilong nito at sabay kaming tumawa. He snaked his hands on my waist, na palagi niya namang ginagawa kaya komportable na ako. He's been my boyfriend since second year college, at next week na ang second anniversary namin. But in that 2 years, his mom never liked me. Siguro dahil sa estado ng buhay ng pamilya. He always defend me to his mom, na kahit minsan ay pinagbabawalan ko siya dahil ayos lang naman sa akin. Kamusta ang dinner with your father? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami. People always looked at us. It's not because I am beautiful but because my boyfriend is famous. It's okay love. Nagkaayos na sila ni mom, pero I think that it will never be the same like before, ngumiti ito sa akin ng mapait. Tumango ako at yamakap sa kanya ng panandalian at kumaway na sa kanya, dahil nasa tapat na ako ng classroom ko. After class ay tinext ko na lang si Khalil na uuwi ako mag-isa, tutal mas nauuna matapos ang klase ko, which is 5:30 PM at sa kanya ay alas 6 naman ng gabi. Hindi pa kasi alam ni Khalil na nagtatrabaho ako sa bar. Kapag nalaman niya iyon, paniguradong magagalit iyon. Well, sure talaga. Maglalakad na lang sana ako papuntang Retro, kaso biglang umulan. Ano ba yan? Wala akong payong. Wrong timing kaulan. Naglakad ako papunta sa pinakamalapit na convenience store, at saka roon nagpalipas ng oras para magpatila ng ulan. Pinagpag ko ang aking basang damit nang makarating ako sa loob ng bar. Aish! Sa susunod talaga, magdadala na ako ng payong. I said irritatedly at saka dumiretso sa locker room ng staffs, at nagpalit ng damit. The black polo uniform here made my skin more fair and my fats less see-through. Natawa ako. Hindi na ako nagpatumpik-tampok pa sa lumabas na kasama ang isang kulay puting basahan. Maglilinis muna ako. Wala pa si Yeng kaya ako muna ang papalit. Nakita ko ang isang figura ng isang matipunong lalaki na may kahalikan na babae. Sir Simon Silvestre. Bakit dito sila naggaganyan? Pero siguro ayos lang naman, sa kanya naman itong lugar na ito. Umiwas na ako nang tingin nang humiwalay siya sa halik, at lumabas na sa bar. Ang babae naman ay mukhang nabitin pa. I smiled. Bagay mo yan. Someone's point of view. I am now at my bar drinking some tequila even though it's just alas 8:30 in the evening. I am staring on my phone, when a girl snaked her arms on me. I smiled lazily at her then sat her on my lap. She started kissing me softly. I answered hurriedly. Few seconds passed and I was about to go down on her, when my phone interrupted the scene. I brushed my hair through my fingers, and answered the phone without knowing who is calling. Hello, who's this? I said as I answered the phone. Good evening sir. This is your private investigator, he answered, seriously left the girl behind me and walked down to the basement parking. I won't leave the bar. I'll just talk to my investigator. About the girl on the photo sir. She is Serena Toledo. She studies in university as a fourth-year college management student and her family background. His father is a tricycle driver, while her mother has an illness so she doesn't work. She also has 2 more siblings, 2 boys older than her. And Serena works for your bar of course and she has a boyfriend named Khalil Trinidad. That's all I know for now sir. I want me to send man to follow her sir. My investigator longly said. It's enough. Thank you. I ended the call then stared blankly. Khalil Trinidad well then, it will be me. I will be her boyfriend. Not that Khalil. Serena POV. Serena, may order ang table 9. Pakikuha naman, may inaayos ako sabi sa akin ni Yeng. Seryoso itong nagtatrabaho ngayon lalo na't gabi at maraming customers dito sa resto. Sa resto ako nakadestino ngayong mga 8 to 10 PM. Pagkatapos ay hanggang alas 12 naman ako ng madaling araw naman ako sa may bar area mamaya. Lumapit na ako sa table 9, at kita sa aking mata si Sir Simon na nung minsan ko lang na-realize na siya iyon,
kasama ang isang babaeng maputi na may matangos na ilong, matalas na mata at maalon na buhok. Tumingin sa akin si Sir Simon ng pagkalamig-lamig, kaya hindi ko maiwasang mautal. Hindi sa gusto ko ito ngunit dahil nakakatakot ito kung tumingin. Good evening po, ma'am and sir. What's your order po? I nicely said. Bakit hindi sinabi sa akin ni Yeng na sila ang customer? Masasapak ko yung babaeng iyon. O kaya ibudbod ko iyon sa lahat ng gwapong kinahuhumalingan niya. Binaling ni Sir Simon ang kanyang tingin sa babaeng nasa harapan niya. Harmony, what do you want? Tanong nito. The girl smiled at me. Miss, 1 chicken lettuce wrap and 1 guabao. Then water for me is fine. You Stevie, what's your order? Tumango ako at sinulat ito. Coffee is fine with 1 glazed donut. Okay na po ba? The girl nodded and smiled at me. She seems nice. Girlfriend ba yun ni Sir Simon? Bagay sila. At the bar area. 2 Malibu Sunset please, sambit ng isang babae sa akin, kasama nito ang kanyang isa pang babae sa likod nito. Mabuti na lang talaga ay marunong ako mag-mix ng mga alak, lalo na sa mixed cocktails dahil nag-HRM muna ako bago mag-tourism. Ang gusto kasi nila mama ay mag-HRM ako, tutal magaling pa ako sa chef magluto, kaso nga lang. Hobby ko lang ito, at ang gusto ko talaga'y maging stewardess dahil gusto kong malibot ang bawat sulok ng mundo, at gusto kong matulungan ang pamilya ko. Yung 2 kapatid ko kasi, hindi maasahan. Puro basag ulo ang alam. Binigay ko na ito at alas 12 na rin, kaya kailangan ko na mag-out. Papasok na sana ako ng locker, nang biglang may humila sa akin. Aray, ano ba? Nasasaktan ako. Sino ka ba? Nasasaktan kong sabi. Mahigpit ang pagkahawak nito sa aking kamay, kaya hindi ko matanggal. Humarap ito sa akin, at nagulat nang si Khalil ang nakita ko. Anong ginagawa mo dito, love? Kinakabahang sabi ko dahil natatakot akong malaman niya, na nagtatrabaho ako dito. Iyan dapat ang itanong ko sa iyo, Zarina. What are you doing here? Galit nitong sabi. Nagtatrabaho ako rito, Khalil. I was about to say this to you kanina, kaso natatakot ako sa'yo. Kasi iba kang magalit, takot na takot kong sabi. Nagtatrabaho ha? Baka nanlalalaki. Tumulo ang luha ko nang sabihin niya iyon. No, Khalil. Hindi ko magagawa iyon sa iyo. Just let me explain first, naluluha kong sabi. Tumango ito at kumalma ng kaunti. Bamantong hininga ko at nag-explain. I was fired in Cafe Hub, okay. So tinanong ko ang kaibigan ko kung may alam siyang trabaho. And she said eto, no choice ako kundi pumasok sa ganitong trabaho, dahil gipot sila papa ngayon, lalo na't walang maayos na trabaho yung mga kapatid ko. Ako lang ang maaasahan ni papa at mama. So please understand me, I explained. O tapos, may halong panlalandi. Ganoon ba? Pagdududa pa nito. No. Ba't ikaw? Bakit ka narito? Panunumbat ko sa kanya. Oo nga no, paano niya nalaman na narito ako? Nam babae. Nice. Hindi ito makasagot kaya tumalikod ako sa kanya. Alam ko na ang sagot. It's fine, Khalil. Let's just cool off ha. No love. Please wag ganito. Please. Wala akong pake kung itakwil na ako ni mom, makasama ka lang, pagmamakaawa nito. That's it. That's the reason kaya nagbabar siya. It's her mom. It's for our sake din, Khalil. Alam mo namang may sakit sa puso ang mama mo, ayokong maging dahilan yun, tumango ito ng matamlay at niyakap ako. This is a public place, not a motel. Umalangangaw ang boses na iyon. Humiwalay sa yakap si Khalil, at sabay kami napatingin sa kung saan banda iyong nagsalita. Sir Simon, lagot. Oh my God. Sorry po sir. Hinding-hindi na po mauulit. Pagpapasensya ko. Why do you apologize, Zarina? It's a bar so it's normal to see like this. Humiling ako sa kanya. Baka tanggalin ako ni Sir Simon. Wag Khalil, pagbabawal ko sa kanya, nang simulan niya akong halik-halikan sa harap ng boss ko. Masisisanti ako, Khalil. Ano ba? Hindi na kasi nakakatuwa eh. Get a room. Not in my territory. Sir Simon coldly said then left. What the? Minura niya ba ako?